Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5 ka mga balay sa Barangay Carmen, Baguio District sa Davao City nadanyo sa kusog nga hangin ug ulan epekto sa trough sa Bagyong Christine. Kapin 2,000 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Siraway, Zamboanga del Norte. Giingong playground ug daw swimming pool sulod sa City Memorial Park sa Cagayan de Oro gikatingala sa mga residente. Clenro, dunay pagpasabot. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 5 ka mga balay sa Barangay Carmen sa Baguio District, Davao City ang nadanyos tungod sa paghapak sa kusog nga hangin nga dala sa trough sa Bagyong Christine. Daghang mga pananom sa mga residente gilampur na sab sa hangin. Ano ang report ni Argil Relator? Sabay ang Disaster Action Team sa Davao City Social Welfare and Development Office o personahe sa barangay. Gisaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang bukirong bahin sa Sitio Tabak, Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Human ang hapit oras na to nga pagbaktas, pagsubida niining padulong sa Sitio Tribal dinhi sa Barangay Carmen. Naabot agayod kita niining lugar kung asa dunay gi-report nga mga nadanyos nga balay tungod sa kakusog sa hangin. Bisan pa man unsa ni kalayo nga lugar no. Gipaningkamutan gayud sa LGU Davao ingon naman sa Barangay Council sa Carmen nga mabisita ang mga lugar o masuta ang sitwasyon o kondisyon sa mga residente dinhi. Ang payag na Pinoy-anan sa pamilyang Saod, mga pundasyon na lang ang nahibilin. Ang mga sin nga atop, nagkatag na sa ubos, human gilukat sa kusog nga hangin. Ni tagog yun ito kay kusog man kayo ang hangin. Ulan pa jud sir. Kana wala namang yun na, di namang yun na repair kay gisi-gisi ng kuan. Atop na mo. Dunasay pipila ka payag nga mihapa na ug nalangkat na ang mga atop. Sa ubos nga bahin, ang balay sa pamilyang Kanapya gihigta na aron dili mapalid. Una naman god nga gidala sa kusog nga hangin ang ilang atop niadtong Martes sa buntag. Kini nga balay gama sa kahoy ug atop nila kay sin apan sa karon ni sulod na ang kainit sa adlaw sanglit na wagtang na ang ilahang atop. Ug atoy ipakita karon mugawas sa niining ilahang balay kung asa naabot ang ilang atop tungod matud pa gidala sa kusog nga hangin. Dinhi mismo sa gawas sa ilahang balay makita pa nato no nga natumba na kining ilahang kusina humang gidala sab sa kusog nga hangin gikan didto mismo sa ilahang balay. Maabot ta dinhi sa may pangpang pipila ka metro atong gibaktas. Sanglit ato makita na dinhi sa ubos mismo anaa na dinha ang ilahang gilupad nga atop. Pagka alas 8 sa buntag nakuha na ni kani nga akong kusina. Mao na nga akong gihiktan na pagikot na ko nga nanubra naman ang hangin. Mga anak na ko mga gagmay man mo tong gisipti na ko dito sa ubos. Nga kuan ingon ako bahala ng balay basta di lang mi maamong. Nadanyo sab ang balay ni Tatay Donnie, human nalangkat ang iyang atop. Sa karon, temporaryo na lang silang nakisilong sa balay sa ilang paryente. Mo to nga paghangin. Tanaw ko sa balay kay kuan naman lupad namang sin. Atong nanghawa mi nanagan mi kay delikado man kayo. Hadlok mi ba? Ang kapait kay dili na sa mapuslan ang iyang sobra libo nga pananom nga saging human gilampornas sa pagkuso-kuso sa hangin. Padayon pa ang ginahimong validation sa CSWDO alang sa tabang ay dalit sa LGU Davao ngadto sa mga apektadong residente. Una na sab mihatag og food packs ang Barangay Carmen ngadto sa mga apektadong residente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara, muabot sa upat ka panimalay ang nadanyos tungod sa paghapak sa kusog nga hangin ug dagkong balod sa Gobernador Generoso Davao Oriental.
Samtang 24 anyos nga lalaking gika-report nga missing sa Davao River, padayong ginapangita. Ani ang report. Ana sa upat ka panimalay ang nadanyos tungod sa kusog nga hapak sa hangin ug dagkong balud sa kadagatan sa Barangay Tibanban sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gawas sa mga nadanyos nga panimalay, 3 ka bangka sab ang nalakip sa naguba tungod sa dagkong balud. Hinuon mibalik na sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ang mga apektadong residente. Gimanduan sab ang mga apektadong mananagat nga i-report ang pagkaguba sa ilang bangka aron mahatagan og tabang. Samtang padayong gipangita ang 24 anyos nga lalaking missing human milangoy sa Davao River sa Barangay 8-A Davao City pasado alas 2 Miyerkules sa hapon. Sumala sa kapulisan, gisaysay sa higala sa lalaki nga nagdesisyon silang mobalik sa Purok 7 sa mong barangay pinaagi sa paglangoy sa Davao River. Apan pag-abot sa tunga-tunga sa sapa, nawad-an sumala pa og kusog ang lalaki ug gidala sa kusog nga bulog sa tubig ug nawala. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao sa uyuan sa lalaki, nang hinaot sila nga makita pa kini aron mapahilo na kuno galing patay na. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Pipila ka lugar sa Siraway, Zamboanga del Norte ang gibaha dala sa epekto sa trough sa Bagyong Christine. Gisakay na ni ining rescue boat ang usa ka residente nga natrap sa ilang balay ug gibiras sa rescuers aron lang mabakwi tungod sa kataas sa tubig baha sa Siraway, Zamboanga del Norte nga nausugod pa ni adtong Martes. Gani kining tulunghaan gisulod na og kutob hawak nga tubig baha. Samtang milapaw na sa tulay sa lungsod ang kataas sa level sa tubig sa sapa sa maong lungsod. Sumala sa MDRMO, anaa sa kapin 2,600 ka magbanay sa 16 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Ana na sila sa gym sa lungsod o gihatagan na o ginabang sa LGU. Una nang gisuspende sa LGU ang klase o trabaho sa lungsod tungod sa pagbaha. Naglandfall na kaganinang kadlawon ang Bagyong Christine ug ginasubay na niini ang West Philippine Sea. Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, signal number 3 sa Benguet, Ilocos Sur, La Union ug Pangasinan. Samtang signal number 2 ug number 1 sa halos tibuok Luzon. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng ugma ana-ana ang bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan duna matud pa kini tsansa nga mobalik sa PAR sa mga mosunod nga adlaw. Samtang trough sa Bagyong Christine ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen ug Davao Region. Dunay heavy to intense rain sa ubang lugar, busa magbantay sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Gikatingadaan sa pipila ka mga moadto sa City Public Memorial Park sa Cagayan de Oro ang pagtukod sa giingong playground. Ingon man daw swimming pool sulod sa maong sementeryo. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, dunay pagpaklaro karon ang Glenro kinsa nagdumala sa City Public Memorial Park diri sa Cagayan de Oro human pipila ang natingala sa ginatukod nga giingong playground. Ingon man daw swimming pool sulod mismo dinhi sa sementeryo. Wall climbing, slides ug basketball court. Pipila lang kini sa mga butang nga makita sa likod nga bahin sa nagpadayong renovation sa City Public Memorial Park sa Bulunsuri sa Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Makita sab ang usa ka half-court nga basketball court. Lakip na mga bangko ug cottages nga nakahanay sa usa ka bahin. Agaw atensyon sab ang usa ka dakong istruktura nga ginatukod sa lugar kung asa adunay dako nga kinalutan sa tunga nga daw pwede mapunduhan og tubig. Dinhi sa akong gitindugan, kasamtangang ginatukod ang giingong swimming pool sulod mismo dinhi sa City Public Memorial Park sa Cagayan de Oro nga butang gikatigad-an sa pipila. Apan sumala pa sa Glenro, dili kini swimming pool, inay usa ka man-made lagoon nga ilang tubag sa problema sa pagbaha dinhing lugara. Dugang sa Glenro nga gipailawom sa pagtuon ang pagtukod sa mga istruktura. Labi pa nga naggikan sa national government ang budget sa mong proyekto. Pagpaklaro nila, walay kwarta sa lokal nga kagamhanan
nga nagamit sa mong proyekto, sanglit pinasubay kini sa Pulisiyang Nasyonal nga kinahanglan adunay designated green spaces nga itagana ang matag LGU. Kung mag-anniversary man ito mo, dalag pagkaon, di man mo makakaon dito kay wala may space. Di para sa una nga itong-tong mo sa pansyon, dito rin mo naon. So karon is bisita mo dito, after that pwede mo atong picnic club. Samtang dunay curfew nga ipatuman sa mga samang sa syudad karong kalag-kalag. Ang curfew gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag, gikan Oktubre 31 hangtod Nobyembre 3 ning tuiga. Buot pasabot, tugtan lang ang mga muduaw sa ilang mga minatay, gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Gibawal ang pag-overnight sa tanang minteryo, pribado man o pampubliko. Kining pit bottles ng plastic nga sudlan sa tubig ba? Gakalat na pirmi. So among gihimong palisiya nga sa City Memorial Park ginidian ang pagdala og pit bottles sulod sa Memorial Park. Sa Davao City, nagpagula na ang City Transport and Traffic Management Office og Traffic Route Plan nga ipatuman sa mga sementeryo karong kalag-kalag gikan Nobyembre 1 hangtod 2. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, ang outermost southbound lane gamiton alang sa mga sakyanang pasulod sa Davao Memorial Park. Dunay one-way traffic alang sa San Pedro Memorial Park, Forest Lake, Orchard, Masonic, Wireless Public Cemetery ug Roman Catholic Cemetery. Gikan Father Selga Corner F. Torres padulong sa Circumferential Road. One-way traffic sab sa Sarenas Road Corner Gahol Street padulong Bakaka Road alang sa Chinese Cemetery. Ipatuman sab ang one-way traffic sa Kabantian Road gikan Buhangin Milan padulong corner Mamay Road alang sa Buhangin Memorial Park. Ipatuman ang no parking sa duol sa mga naisgutang sementeryo. Anaa sa 500 ka personahe sa CTTMO ang ipakatag sa sementeryo karong kalag-kalag nga magsugod sa Oktubre 30. Sara, doble paningkamot sa pagpanarbaho sab karon ang mga personay sa Klenro, labi pa nga ilang ginaapas nga mahuman ang proyektong bag-ong chapel diri sa sementeryo. Una pa man mudagsa ang mga tawo nga buot muduaw sa ilang mga minatay karong umaabot nga kalag-kalag. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mangampanya daw gihapon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte taliwala sa edad niini sumala sa anak nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Samtang Congressman Pulong mikomento kalabot sa investigasyon batok sa pamilyang Duterte. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, wala sa day problema alang kang Congressman Paulo Duterte nga mutambong ang iyahang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte sa hearing sa Quadcom. Andam gani matud pa siya nga ubanan kini pero dili daw kini musugot. Gusto unta daw ubanan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang amahang si former President Rodrigo Duterte sa pagtambong sa hearing sa House Quad Committee. Pero dili daw kini magpauban. Kini human giimbitahan ang kanhi presidente nga motambong sa investigasyon sa matud pa EJK o extrajudicial killings sa administrasyon niini niadtong 2016 hangtod 2022. Daan ang giingon ni FPRRD nga andam siyang moatubang sa Quadcom. Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na ko siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga samahan ko siya tas ayaw niya. May komento usab si Congressman Pulong sa padayong hearing sa Kongreso batok sa mga Duterte. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Ha? Wag na, joke lang yan. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang. Samtang taliwala sa edad, mangampanya daw gihapon pagkamayor sa syudad si kanhi President Duterte. Usa sa iyang mga kaatbang, si kanhi Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles, kinsa Cabinet Secretary kaniadto sa kanhi Pangulo. Alang kang Congressman Pulong, katungod sa bisan kinsa ang muatbang sa iyang amahan sa eleksyon. Right niya yun, di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Alang sa igsuon ni Carlo Nograles kasi Attorney Migs Nograles,
Dili sayon ang mayoralty bid sa igsuon. Lahat naman po na gusto magpapili, challenge, no? Wala namang madali, lalo na sa elections. It's really up to the people. I cannot speak for him, but ang kanyang consistent na laging sinasabi, 3 lang, di ba? Ang choice, ang chance, ang change. Samtang si Attorney Migs o Congressman Pulong ang bugat nga magtigi pagka-congressman sa 1st District sa syudad. I guess yung sa akin, I show up. It's hard to say kung ano ang advantage ko, 'di ba? Depende sa mga tao. Sila yung magsasabi po kung anong advantage ng isang tao. Hindi naman po ako hambugera para sabihin kung ano 'yon. Kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. O sa pera? Siyempre, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Sara kay numduman nga wala makatambong no si kanhi President Rodrigo Duterte ni adtong October 22 nga hearing sa Quadcom. Sumala sa iyang legal counsel nga si Attorney Marty Delgra III nga kinahanglan og pahulay sa kanhi pangulo kay he's not feeling well, pero anda matud pa kini motambong sa hearing after November 1. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka patayng lawas sa tawo nga nadugta na ang nakapalgan sa kadagatan sa Matanog, Maguindanao del Norte. Kapulisan ginasuta pa kung gipatay kini o nalumos. Ani ang detalye. Gitabangan matud pa sa mga residente og padaplin sa baybayon kining patayng lawas sa usa ka tawo nga naglutaw sa kadagatan sa Barangay Kidama, Matanog, Maguindanao del Norte Miyerkules sa buntag. Pagsuta sa otoridad, nadugta na ang mga patayng lawas. Gituhuan nga babae kini. Halos buto na lang itong natitira dito sa bangkay na to. Pero base doon sa nakuha ng mga gamit niya, nakapanty at saka yung bra. So parang yung tansya natin is babae itong biktima. Kaya pagkatapos ng process ng ating SOCO, so dinala natin dito sa Funeral Home ng Parang. Upang sa ganun kung meron mang mga krimen dyan nila mapuntahan. Blanco pa ang kapulisan kung kinibagi patay o nalumos. Hindi po natin masabi kasi kailangan pa ng investigation ng SOCO natin dyan kasi wala tayong makita na bakas na itong tao na ito ay pinatay, pinahirapan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka 21 anyos nga lalaki ang kritikal human gidunggab sa silingad sa iyang uyab sa Turil, Davao City. Sospek gilayong nadakpan. Igo lang may bisita ang biktima sa iyang 16 anyos nga uyab sa Barangay Turil, Poblacion, Davao City mag-alas 11 Martes sa gabi. Saysay sa uyab sa biktima anaa siya sulod sa banyo sa ilang balay dihang nakadungog siya og saba sa gawas. Nakita niya ang iyang 46 anyos nga lalaking silingan kinsa gingong hubog. Gibuyag kini sa babae kay nagsaba-saba ug dinhi na matud pa nasuko ang sospek. Dito nagyatuan sa biktima iyang uyab ug pagkakita nga dunay nakaipit nga kutsilyo sa short pants sa sospek, gibira sa biktima palayo ang iyang uyab ug dinhi na gidunggab sa sospek sa makadaghang higayon ang biktima. Giling gidala sa ospital ang biktima kinsa kritikal ug padayong ginamonitor. Giling nadakpan ang sospek human sa insidente ug nakumpiska ang kutsilyo nga gigamit niini. Gipasaka na kini og kasong frustrated murder. Wala na siya mihatag og pahayag. 16 ka pasahero ang samdan human mibangga ang gisakyang bus sa usa ka trailer truck sa Davao City. Nakaalerto si Kent Abrigana. Wasak ang atubangan niya parte ni ining usa ka bus human mibangga sa kilid sa usa ka trailer truck sa Bunawan, Davao City Miyerkules sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagabiyahe sa managlahing direksyon ang duha ka sakyanan. Padulong sa Davao City ang trailer truck, samtang padulong sa Tagum City ang bus nga dunay sakay nga mga pasahero. Going to north and then dito may atbang sa sa eskwelahan. Dahil sila nagkabanggaan ay na nikawat sila may ang kaning bus sa dalan sa truck mo itong nagkabanggaan ay ilahang ulong part ilahang tractor sa truck and then behind to sa bus. Tanang 16 ka pasahero sa bus ang samdan, kung asap ito ang gidala sa ospital. Samtang, samdan sa pang driver sa trailer truck. Wala pa nagkaareglo ang duha ka kampo. Misaad ang bus company nga ilang tubagon ang pagpa-ospital sa mga samdan. Wala pa ipahayag ang driver sa bus ug truck.
Paibangnot sa kapulisan, nirespeto nato ato ang sundo ng balaod trapiko para iwas disgrasya sa dalan. Kaya nga to ang tumungan ni Sir no kanang pagkandak nato og kanang mga operations sa kalsada, labi na sa speed limit para na sa protection sa tanan. Kent Abrigana, 1 Mindanao. Arestado ang 5 ka sospek atol sa search warrant operation sa kapulisan sa General Santos City. Usa kanila samdan human gingong misukol atol sa operasyon. Pipila ka mga armas ug illegal nga droga na sakmit sa otoridad. Ani ang dugang detalye. Pasado alas 9, Miyerkules sa buntag, diyang nagpaigayon og search warrant operation ang kapulisan sa General Santos City sa tulo ka balay sa Barangay Labangal. Sa unang balay, 4 ka lalaki ang arestado, samtang 1 ka lalaki ang arestado sa ikaduhang balay apan misangpot kini sa pinusilay diyang misukol matud pa ang maong sospek ug walay nadakpan sa ikatulong balay. Gilayong gidala sa ospital ang nasamdang sospek human makaangkon og samad pinusilan sa lawas. 4 to sila ang nandito arrested at isang wounded. Nasa hospital ngayon for surgery. Tinamaan ito nung nakipagpalitan ng putok sa operatiba natin. Na-recover sa maong operasyon ang pipila ka mga armas ug bala. Doon na say pipila ka mga illegal nga droga ug uban pang paraphernalia. Itong mga nakuhang baril at itong mga baril is backyard made. Siguro pinapagawa lang nila ito kung hindi man sa other provinces or other places. And then itong mga drugs na ito yung titingnan natin yung saan talaga yung source nito. Gilimod sa usa sa mga sospek nga ila ang mga nasakmit nga droga. Hindi na masami ang droga, sir. Sumala sa kapulisan, posibleng may kalambigitan sab ang ubang mga sospek sa serye sa pagpangawat sa Gensan. Based sa initial interrogation natin, mga wala itong trabaho. Purely then I think itong mga nakuha nating suspect aside sa target, ito involved sa mga series ng mga nakawan dito sa Gensan. Sa mga nakita nating mga susi at iba't ibang klase ng paraphernalia na pwedeng gamitin na pang nakaw. Gilimod sab sa usa sa mga sospek ang giingong pagpangawat. Comment na lang ko, sir. Lagi may istorya. Maura na wala akong nabuhat, sir. Ng pangawat. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 kon Comprehensive Drugs Act ang maong mga sospek. Ginapaubos pa sa inventory ang mga armas ug droga nga nasakmit atol sa operasyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ipatuman sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang one-way burak system sa Mastersons Avenue hangtod Makanhan flyover sa syudad matag sayo sa buntag, isip tubag sa problema sa trapiko sa uptown area. Gisugda na sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpatuman sa burak system sa Mastersons Avenue padulong sa Makanhan flyover sukad niadtong Martes, October 22. Pinaagi sa mga traffic scheme ang tanang sakyanan gikan sa uptown area ug padulong sa sentro sa Barangay Carmen o sa downtown area makagamit na sa tanang lane sa dalan tungod one-way na kini. Ang traffic scheme ginapatuman gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag matag weekdays gawas kung holiday. Adunay 1-minute interval ang maong traffic scheme kung asa mahimong one-way na sab ang pagsaka sa mga sakyanan gikan downtown area padulong sa uptown area. Depende sa gidaghanon sa sakyanan nga naghulat. Kinimatod pa ang nakitang paagi sa RTA aron masulbad ang gingong problema sa trapiko labi na kung sayo sa buntag. Dry run pa ang maong traffic scheme ug dili pa pinal sigon sa ahensya. Gawas sa mga report gikan sa mga barangay nakatutok ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilang monitoring system din makita ang 24/7 nga sitwasyon sa river channels ug coastal areas sa syudad. Kini aron makahatag og abiso sa katawhan labi na karong padayong nakaapekto sa dagan sa panahon ang trough sa Bagyong Christine sa Davao Region. Ani report ni Argil Relator. Gipakita sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang monitoring system sa river channels o coastal areas sa nagadaiyang lugar sa syudad. Kini agig pag-monitor sa kondisyon ug pag-usab-usab sa dagan sa panahon gikan sa upland barangays ngadto na sa downtown Davao. Pinaagi sa mga naka-install nga kamera, makita sa operation center ang sitwasyon. Busa, gilayong makamugna og anunsyo diretso sa mga komunidad.
Anaa sa 21 ka mga siren nga dunay public address ang gimungtar sa strategic areas sa syudad. Sa maong pamaagi matud pa, maabisuhan na ang mga apektadong residente nga mubakwit una pa man ang pag-abot sa dakong baha. Mao ni ang dako kayong tabang sa mua kay para ato ding ma-address ug ma-analyze nato unsa dayo ang immediate needs sa atong katilingban nga pag-evacuate unya iprepara nato sila og mga areas nga safe unya pagkaon pod. Doon na say bagong kapasidad ang CDRMO. Sanglit ma-monitor na sab nila ang street flooding. Diin dunay sensor nga ma-detect ang volume sa tubig sa kadalanan nga mo-reflect ngadto sa ilang system. Magsilbi kining early warning kung unsa nakataas ang level sa tubig. The purpose ani parang maghatag tag advisory sa mga motorist ug man pa nato nga mga warning. Adlaw Miyerkules, ana sa safe levels ang river channel sa syudad, ingon man kalmado ang kadagatan, luyo sa trough sa bagyong Christine nga nakaapekto sa panahon sa Davao Region. Apa nagpabilin gihapong suspendido ang klase sa mga Aplan barangay, ilabi na kadtong nakasinati og kusog nga hangin ug ulan adlaw Martes. Sa assessment sa Davao CDRMO ni adtong Martes, dunay mga nadanyos nga istruktura og natumba nga punuan sa kahoy sa barangay Baganihan ug Marilog proper sa Marilog District, barangay Sirib sa Kalinan ug barangay Tagakpan sa Tugbok District. Ang ato ang community wala man poy na igo og baha. Unya ang 6 river channels o atong coastal kagahapon generally normal siya pero katong mga around 11 o'clock Martes sa buntag up to around 2 AM medyo ni tungtong siya og alert level sa critical level kay katong mga tubig gikan sa mga bukid diri nagtapok na padulong sa may Tugbok down to Kalinan ug Talamo River. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ug mga may reklamo bato kaniya nag-atbangay sa pagdungog sa Senado kalabot sa mga alegasyon batok sa pastor. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Miatubang sa Senado sa labing unang higayon, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, kauban ang 5 pa ka mga co-accused, human giprubahan sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang pagtambong sa hearing sa pastor og 5 pa ka akusado tungod sa aligasyong human trafficking ug sexual abuse. Giatubang mismo sa pastor ang pipila sa matod pa, iyang mga biktima sa pagpangabuso. Usa niini ang kaning miyembro sa KOJC nga si Teresita Valdeweza. And in those days, absolute obedience was a must. We needed to have an unquestioned loyalty and reverence toward Him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, He embraced me, undressed me, and violated me with His lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Miatubang sab sa hearing ang Ukrainian national nga kaning miyembro sa KOJC nga si Yulia Voroninas. Pinagi sa usa ka video conference. Gisaysay niini kung paunsa siya og ang iyang siyang pakaubanan gipugos nga makighilawas matud pa sa pastor. When you believe that he is the son of God and you will do whatever he wants us to do. And if you afraid, like if you will try to, excuse me, I didn't practice my English for a very long time. It's all right. If you will try to deny, they will punish you. Misulay matud pa og ikyas ng iyang mga kaubanan sa matud pa pagpangabuso sa pastor. Apan do na matud pa kini susi sa ilang mga kwarto. He had the key of each room. And just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Apan, gimakak ni Kibuloy ang mga aligasyong sexual abuse bato kaniya. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum
sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. Gili mo usab ni ini ang testimonya ni Valdehueza. Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Gipangutanasab ni Senator Risa Hontiveros, ang chair sa Senate Committee on Women, Children and Gender Equality nga maoy nagpahigayon sa hearing. Ang matod pa, pagpalimos sa mga bata ni Pastor Kibuloy. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Gipaklaro sab sa pastor nga dili torture sa mga miyembro ang pag-dry fast o ang pag-abstain sa pagkaon o pag-inom og bisan unsang ilimnon o tubig. Kundili, voluntaryo kining ginabuhat sa mga miyembro. Apan sumala kang Valdehueza. Yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No, alright. Salamat It po. was an instruction. Wala na sab gitubag sa pastor ang aligasyon nga ginapugos ni ini ang iyang mga miyembro nga magpakasal sa isig ka miyembro. Gibutyag usab ni ining imbentora ang Angels of Death. Sa datos nga gipagawas ni Police Colonel Hansel Marantan, Chief sa Davao City Police Office, anaa sa 68 ka babae ang ilang na-identify nga matod pa giabuso sa pastor. Nagatuo matod pa kini nga anaa sa 200 ka babae ang naabuso sa pastor. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy sexual exploitation. Samtang, nagpadayag usab sa ilang kasinatian ang ubang media personnel nga nag-cover sa KOJC sa Davao City. Kini tungod matod pa sa pagpangharas sa ubang miyembro sa KOJC kanila. This is a question of leadership. Hindi namin tanggap na kami ng mga members ng KOJC habang nandun sila nag-aamin-amin. Parang ano kayo, banal? Kami yung makasalanan? Kent Abrigana, 1 Mindanao. Pipila ka Kapuso Stars ang mosalmod sa pagsaulog sa World Teachers Day sa Malungon, Sarangani, ugma October 25. Let's pay tribute to our beloved teachers sa pagsaulog sa World Teachers Day sa Malungon, Sarangani. Makisadya sila si Widows War actor Rafael Rosel ug Sparkle Star Aras San Agustin. Ugma na kana October 25 sa Sunken Arena sa Malungon, Sarangani Province alas 4 sa hapon. See you there mga Kapuso! Mga Kapuso, 62 days na lang, Pasko na. Ug mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga Kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga Kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.